Kilala ang Palawan bilang isang best tourist spot ng bansa. Daming foreigner. Pero what if meron palang nakakatakot na sekreto ang mga to? At pwede kang mawala, lalo na sa gabi. Ito ang nakakatakot na istorya ni alias Boyet sa atin mga buddies. Viewer discretion lang tayo kasi hindi pambata ang tema ng storyang ito. Sulat niya sa amin, magandang araw po, solid supporter niyo po ako. Naka-proud po kayo Ate Nix at Kuya Steve dahil taga Palawan po kayo. Itago niyo na lang po ako sa alias Boyet at hayaan niyo ako ilantad ang horror story sa Puerto Princesa at sa El Nido. Sa totoo lang po, istorya talaga to ng kumpare kong si Glenn Rizada. Isa din siyang tricycle driver tulad ko. Dahil sa dami ng mga turista sa Palawan, palipat-lipat din kami ng biyahe, minsan sa Puerto, minsan naman sa El Nido. At hindi makakaila Ate Nix at Kuya Steve na madaming magagandang foreigner na turista. At alam nyo, kadalasan, mga single yan at naghahanap ng partner. O di kaya, ka-one night stand. Lalo na paglasing, wild shit ang mga yan. Hahanap at hahanap talaga ng mga bembang. Liberal kasi yung mga yan, hindi katulad sa ating mga Pilipina. At syempre, pag pauwi na yan mula sa bar, lasing na lasing at ito ang madalas na pasahero namin tuwing gabi. Maaaring hindi kayo maniwala, pero sila ang gumagawa ng first move. Ako bilang may asawa na, tinatanggihan ko mga ganyan. Kahit pa sobrang blue eyes at blondie na maladiwata ang ganda, tinatanggihan ko talaga. Mahal ko kasi ang aking asawa. Ngunit ang kumpare kong si Glenn, pinapatulan niya mga yan kahit na may asawa siya at 3 anak. Inibembang niya ito sa mga masusukal na area. Minsan, sa tricycle pa mismo. Paldo talaga si kumpare kong Glenn. Minsan nagiging shota niya pa hanggang sa umalis na ito ng Palawan. At hindi naman niya nag-iisa si Glenn. Gawain talaga yan ng mga iba't ibang lalaki dito. Ngunit hindi ito palagi good times. Dahil last year, nawala si paring Glenn. Araw din siya nawala bago nakita. Tandang-tanda ko noon, Martes noon. Dumating sa bahay ang asawa ni Glenn at hinahanap siya. Hindi daw kasi ito umuwi ng 2 araw na. Diyan daw sa bahay nila sa Santa Monica. Kaya nagpatulong na ako sa barangay. Dito nga pala nangyari ito sa Puerto Princesa. Nagpatulong naman ang barangay sa pulis. 3 araw din siyang hinahanap bago may isang tricycle driver ang nagsabing nakita niya daw si Glenn sa mga huling sandali niya. Sabi nito, meron daw naging pasahero si Glenn noong alas 11 ng gabi noong April 6. Isang magandang blondie at sexy pa. Di naman daw ito laseng. Pero nagkaigihan daw sila ni Glenn. Mukhang titirahin daw ni Glenn ang foreigner na to. Ang sabi, ihatid daw ni Glenn ang babae sa isang kubo sa isang beach. Nahirapan ng mga pulis para i-trace si Glenn pati ang tricycle niya, maski yung babae. Madaming possible daw kasi nadaanan si Glenn. At alam nyo, konti lang naman ang CCTV dito sa Palawan. Pero ako, dahil kumpare ko nga to si Glenn, tsinaga ko talaga. Ilang araw ako naghanap ng mga CCTV. Takalain mo, sinuwerte din ako at nakita ang tricycle ni paring Glenn. Sabi ng kakilala ko, pumasok daw sa isang masukal na parte ng Parola si Glenn. Nagtanong-tanong din ako sa mga residente sa Parola. At sabi nila, meron daw mag-asawang foreigner, may inuupahan daw itong maliit na kubo. Nakita din daw nila ang tricycle ni Glenn na pumasok sa kalsadang ito. Kaya yun, tinahak ko na ang kalsadang ito kahit masukal siya. Susubukan ko hanapin ang kubo na to. Tinext ko din ang mga pulis tungkol sa aking nalaman. Sabi nila, susunod daw sila. Medyo gumagabi na, kaya medyo natakot na ako no. Gayunpaman, pinagpatuloy ko lang paglalakad dito sa masukal na daan. Hanggang umabot na ako sa kubong ito. Bandang alas 7 na siguro to ng gabi. At alam nyo, nakita ko ang tricycle ni Glenn doon sa likuran ng kubo. Daan-daan akong lumapit. Walang ilaw. Ibig sabihin, walang tao sa loob. Napansin ko bukas din ang pintuan. Kaya pumasok ako. Inikot ko ang kubo para hanapin si paring Glenn. Pero hindi ko siya makita. Kaya ang ginawa ko, nagalungkat ako ng mga gamit nila. Hanggang sa nakita ko ang isang CCTV monitor. Meron palang CCTV ang kubo na ito. Inisa-isa ko ang mga CCTV footages. Baka sakaling nandoon si Glenn sa mga footage na to. Nag-backtrack ako noong nakarang linggo. At dito na ako kinanilibutan sa nakita ko. Hanggang ngayon binabangungot pa rin ako. Noong gabi na nawala si Glenn, dito pala siya dinala ng babae.
at nagbengbangan sila. Ngunit wala pang 5 minuto, meron isang matangkad na lalaki na umaaligid sa labas ng kubo. Dahan-dahan itong pumasok sa kubo. Tumambay ito sa may pintuan ng kwarto at matagal niya ding pinanood si Glenn pati na yung babae na nagbebengbangan. At alam niyo pa, may ginagawa ang lalaking ito sa kanyang junior habang nanonood. Matapos ang 5 minuto, bigla naman itong nagalit at nagwala. Asawa pala ito ng foreigner na babae. Rinig ko sa CCTV footage at galit na galit ito. Dito niya na binugbog si paring Glenn. Walang nagawa si Glenn dahil sobrang laki ng lalaking to. Suntok ng suntok at sipa ng sipa ang foreigner. Hanggang sa hindi na gumagalaw si paring Glenn. At alam nyo, bigla naman itong naghubad. At ayun, binembang pa ang asawa niya. Napaka-disturbing talaga ng pangyayaring ito, Ate Nix at Kuya Steve. Nakakatakot. Pero alam nyo kung anong mas malala? Yung pinag-uusapan ng mag-asawa habang nagbebengbangan sila. Gusto pala ng lalaki ng ganitong senaryo. Yung mahuhuli niya ang asawa niya na merong iba. Gusto niya din tong panoorin. At after niya manood, talagang binubugbog niya at pinapatay niya. Ito ang kakaibang fetish ng lalaking ito. Sabi din ng babae sa video, sa sobrang pagkababaero daw kasi ng kanyang asawa, ito lang daw ang tanging paraan para tumigas ang kanyang junior. Kaya naman sinusuportahan to ng asawa niya sa ganitong modus. Grabe no? Nakakasuka at nakakatakot at the same time. May sakit sa utak na ata mga puting ito. Tinapos kong CCTV footage at nilibing pala nila si Glenn sa likod ng bahay nila. Pero hindi pa nagtatapos dito ang kahayupan ng mag-asawang ito. Chinek ko pa ang ibang CCTV footages. Hindi lang pala si Glenn ang nabiktima nila. Ang dami pa. Sa mga napanood ko, halos 8 sila. Lahat sila ginawa ang same modus at nahatak sa kubo na ito. Grabe ang lala. Serial case na pala ito. Siguro ilang taon na rin nila to ginagawa. Nag-isip ako kung paano ko makakuha ang mga footages na to. Pwede ko sanang kunan ito gamit ang cellphone ko. Pero nung gagawin ko na ito, bigla akong narinig ang mag-asawa na parating. Kaya tumakas kagad ako at nagtago sa mga puno. Tinawagan ko naman ang mga pulis at sinabi ko ang nakita ko. Kaya bilis-bilisan nila. Pero yun, nag-antay ako ng matagal sa puno at binantayan ko lang ang mag-asawa sa kubo. Kaya maya pa, narinig ko na ang sirena ng pulis mobil. Diyos ko po, bakit naman kayo nagsirena? Dahil dito na alarma ang mag-asawa. Dali-dali lang sinabuyan ng gasolina ang buong bahay nila, pati na din ang tricycle ni Glenn. Tapos bigla nila itong sinindihan. Sakto naman dumating ng police mobile. Tatakas pa sana ang mag-asawa pero nahuli sila. Yun nga lang, sa kasamaang palad, natupok ng apoy ang kanilang kubo at nawala lahat ng mga ebidensya. Pero hindi ibig sabihin ligtas na ang mag-asawang ito. Dahil kinabukasan nang hinukay namin ang likuran ng kubo nila, 10 bangkay ang nakuha namin. Kaya himas rehas na ang mag-asawang ito. Sa follow-up investigation ng mga pulis, napag-alaman na may kubo din daw sila sa Port Barton at sa El Nido. Simang modus nila, sa liblib na part nagrerenta ng kubo. Nakuha din ang mga CCTV footage sa bahay nila. At alam nyo, 16 pang mga bangkay ang na-recover. Mula ito sa kubo nila sa Port Barton at sa El Nido. Ay grabe, ang babait naman natin sa mga puting ito, Ate Nix at Kuya Steve. Di mo akalain na meron din palang ganitong mga puti. Sabi ng mga pulis, mga Europeans daw ang mga ito. At iba daw talaga ang fetish nila. Ang pangalan nila ay Joanna Pearson at Jack Pearson. Madami sa pamilya ng biktima ang gustong makulong habang buhay ang mga ito. Ngunit, merong iilan na ayaw mangyari yun dahil gusto nila sila ang papatay sa mga to. Makalipas ang ilang linggo, alam nyo, misteryosong nawala ang mag-asawa. Nawala sila sa police custody. Ang sabi-sabi dito, binayaran daw ang mga otoridad para makuha ang 2 sospek. Malamang tinorture na yon at pinatay. At alam ko, isa sa mga pamilya ng biktima ang gumawa nito. Pero sabi-sabi lang to ha. Yun pa man,
wala na talagang nakakita pa uli sa mag-asawa. Yun lang po ang aking horror story, Ate Nix at Kuya Steve. More power po sa Book of Bad Ideas. Hindi po kwentong aswang ang aking shinare, pero tandaan nyo po na mas nakakatakot ang buhay kesa sa mga patay.